Ate Dulce. Tapos si ano? Sister Brandy. Pang-apat ka. Nasabi mo muna, Mark 6. Praise the Lord. Ilan mo Mark 6 verse 30. Tungkol naman sa ating gospel ngayon, siyempre may kanya-kanyang tayo, may kanya-kanyang interpretation. Amen. Dahil si Jesus ay siya ang pinakamagaling na teacher. Amen. Magaling magturo at saka nauuhaw ang mga tao sa kanyang mga salita. Ngayon, pagbigay na lang tayo ng isang halimbawa ng mga turo ni Jesus tungkol sa anak ni David na si Solomon. Si Solomon ay dahil nagagalak ang Panginoon sa kanya, mahal na mahal siya ng Panginoon. Kaya sabi ni Lord sa kanya, ano ba talaga ang gusto mo? Sabi niya kay Solomon. Kahit anong hingiin mo, sabi niya, ibibigay ko lahat ang mga kayamanan sa buong mundo. Pero ang sagot ni Solomon, hindi ko sabi niya hindi niya kailangan daw ang mga material na bagay. Bagkus ang kailangan lang niya ay bigyan siya ng talino, bigyan siya ng wisdom, na maunawaan niya ang mali at tama para makatulong siya sa mga tao. Kasi tayo lahat, ang ano natin, hindi ba? Pag nagdasal tayo, ang ano natin dinadasal, puro humihingi tayo, karamihan, puro material na bagay. Pero ang ibig ng Diyos, ang gusto ng Diyos, nagagalak ang Diyos, kung ang hinihingi natin ay talagang pang-spiritual. Maging tayo, hingi natin ng maging bigyan tayo ng maanong puso, mapagmahal na puso, maunawain na puso, mapagpasensya, makunawain, mapagpasensya, understanding, loving, caring. Yun ang gusto ng ating Panginoon. Kaya, ang Panginoon kasi, dapat very grateful tayo sa mga blessings dahil ang generosity ng Panginoon ay mas malaki kaysa ating pangangailangan. Amen. Kaya kung minsan, hingi tayo ng hingi, hindi binibigay ng Diyos. Pero magtaka tayo minsan, mas kung maging patient lang tayo at maging perseverance, mas malaki pa at hindi natin aasahan. Bibigyan pa tayo ng hindi natin inaasahan na, ay, naku, mas malaki pa pala ito. Tulad ni Blandine, sabi niya, ang hinihingi lang niya ay bungalo lang, tapos binigyan siya ng malaking bahay, ganyan. Parang ganon. Hindi natin inaasahan na bigyan tayo ng Panginoon ng ganyan. Kasi nangyayari naman sa buhay natin yan. Kahit sa amin din nangyayari din dahil hindi namin aasahan na maging ganito rin ang aming pamumuhay. Kasi sa sobra ng pagsisikap na sino ba naman mag-aakala na teacher lang ako at makapagpatapos kami ng mga bata na ang hirap-hirap na mas sa kolehiyo. At saka at the same time, nakapagpaaral pa kami ng ibang bata. Hindi mo rin naasahan yun. Kasi noong araw, hirap na yung mga magulang namin magpaaral sa amin. Kaya, tinuturoan tayo ng Diyos na ang turo ng Diyos sa atin, na ang priority natin, ay yung mga lang natin, yung mga pangangailangan, huwag yung gusto natin, yung
Yun ang mga lesson na makukuha natin sa mga turo ng Panginoon tungkol doon sa buhay ni Solomon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Oh, si Meli daw, si Meli. Akala ko siya. Ah, si ano, si Ate Dulce. Yan